Habang naglalakad sa dalampasigan, nakatagpo ni Ginko ang isang lalaking tila matagal nang naghihintay sa may baybayin. Ipinakilala niya ang sarili, siya si Shiro, isang lalaking naghihintay ng mahigit 2 taon para sa kanyang nawawalang asawa, si Michihi. Ikinwento ni Shiro ang nangyari 2 taon na ang nakakalipas, kung paano siya at si Michihi ay naglayag sa dagat matapos ang isang pagtatalo. Isang mahiwagang ulap ang bumalat sa dagat at may lumitaw na mga puting ahas sa tubig. Habang tinatawag niya ang asawa, nakita niyang natatakot ito. Hanggang sa tuluyang lumubog ang kanyang bangka, at nagising na lang siya sa pampang. Sa kabila ng kanyang paghihintay, unti-unti nang tinatanggap ng mga taga-nayon si Shiro. Dahil sa kanyang kaalaman sa kalakalan, tinulungan niya silang ibenta ang kanilang mga produkto sa tamang halaga. Dahil dito, nagsimulang magustuhan siya ng mga tao, at hindi nagtagal, itinuring na rin siyang isa sa kanila. Ngunit habang tumataas ang tubig araw-araw, nagsimula na ring makakita ng kakaibang mga pangitain si Shiro. Isang dalaga ang nag-alala para sa kanya, ngunit sinigurado niyang maayos lang siya. Hanggang sa isang araw, isang makapal na ulap ang bumalat sa dagat. Nagsimula ng kabahan ang mga taga-nayon para daw itong pangyayaring naganap 3 taon na ang nakalipas, kung kailan bumalik lamang ang mga bangka nang wala ng sakay. Napagpasyahan ni Shiro na muling pumalaot upang hanapin si Michihi. Ngunit dumating si Ginko at ipinaliwanag ang tungkol sa Mushi na tinatawag na Umi Senador Yamasen, isang nilalang na nabubuhay ng 1,000 taon sa bundok at 1,000 taon sa dagat. Sinabi ni Ginko na tuwing lilipas ang 1,000 araw, ang mga Mushi mula sa bundok at dagat ay nagkikita sa gitna ng karagatan upang magsanib. Dahil dito, naunawaan ni Ginko kung bakit si Shiro lamang ang nakabalik noon, dahil siya lang ang may matinding kagustuhan na bumalik sa lupa. Habang tinatahan nila ang dagat, may nakita silang isang bangka sa di kalayuan. Laking gulat nila nang makita nilang buhay pa si Michihi, ngunit tila hindi ito ang parehong babae na iniwan ni Shiro 2 taon na ang nakalipas. Nagkapatawaran ang dalawa, at sinabi ni Michihi na parang 3 araw lang siyang palutang-lutang sa dagat. Ngunit may isang bagay na hindi tama nang itinuro ni Shiro ang daan pauwi. Napansin ni Ginko na maling direksyon ang itinuturo niya. Doon niya napagtanto, si Michihi ay hindi na tao. Siya ay isa ng bahagi ng Mushi. Sa isang iglap, ang kanyang anyo ay tuluyang nagbago, at kasama ng mga ahas dagat, naging isang dambuhalang higad na lumipad papalayo sa alapaap. Samantala, sa bayan, tuluyan ng sumuko ang mga taga-nayon sa paghahanap kina Shiro at Ginko. Isang buwan ang lumipas bago sila muling nakabalik sa pampang. Napagtanto ni Ginko na sa loob ng ulap, ang oras ay dumadaloy sa bilis ng mga Mushi. Kinabukasan, inanod sa pampang ang bangka ni Michihi. Natagpuan ng dalagang tumulong kay Shiro ang isang lumang kimono, ang pag-aari ni Michihi. Habang tinitingnan ito, mahinang sinabi ni Shiro na napakaganda pa rin ito, isang paalala ng isang nakaraan na kailanman ay hindi na niya mababalikan.